Good morning! Welcome back to our channel. Dito na naman tayo nagbabalik. At yan, makikita natin dyan itong ating mga charge controller. Karamihan sa mga charge controller ko ay yan, SRNE. At meron tayong dalawang 40 amps. Yan, ito ay yung 40 amps na SRNE. At ito rin yung isa sa gilid. Dito, meron akong malaki. Yan yung 60 amps na SRNE natin. Sa ngayon, meron tayong, yan yung details ng charging niya. Meron tayong 47.1 volts, 225 watts sa panel yan. 13.5 volts yung ano natin, battery. And naka 16.8 and counting tayo sa amperes na kinukuha niya. Yung load state natin, load state is off, kaya 0 amps. So ngayon, ito yung pag-uusapan natin ngayong araw. Dahil ay nag-request sa atin, kalimiti kasing mga gamit is 40 amps. So, may nag-request sa atin na paano daw yung parameter setup nitong 60 amps. So, gagawin natin ng content ito ngayong araw. So, before that, ito yung ano natin. Ito yung specs niya. ML4860. Yan yung model. Yung model niyan ay makikita nyo yung sticker sa taas ng charge controller na to. So, dito, meron tayong ML4860. Big sabihin yan ay 60 amps yung charge controller natin. At kung halimbawa naman ay 40 amps, ang nakalagay dyan sa taas ay ML2440 or ML2430. So, 30 amps, 40 amps, then ito yung 60 amps. So, dito, sa baba, makikita nyo may battery voltage dyan. Yan yung mapipilian nyo kung anong system kayo. 12 volts, 24 volts to 48 volts system. Yung maximum power, maximum solar power ng panel is 800 watts kung nasa 12 volts ka. At 1,600 watts naman sa 24 volts. So on and so forth. So, yung solar BMP ay nakalagay din dyan para may guide kayo. Then, yun. Sa iba naman, ayan yung mga nakalagay. Yung maximum na solar BOC is 150 volts. At yung maximum charging current natin dito ay 60 amps. Yung maximum load power is 240 sa 12 volts, 480, so on and so forth. Now, dito sa maximum charging current, ito yung importante, 60 amps. So, dapat hindi lalagpas sa 60 amps yung charging current natin. Dito sa akin, sa na-record ko, dahil hindi ko naman halos mabantayan to araw-araw. However, sa mga nakaraang araw, ang na-record natin dito sa atin ay 50.4 amps. Yan yung pinakamataas na nakita kong inabot ng charging ng ating charge controller dito. Ang importante lang naman dito ay yung wag lumampas sa 60 amps. Yung charging current natin from our solar panels. Dahil yung recommended ng charge controller natin is 60 amps lang yung maximum charging current. So, okay? Now, bago tayo pumasok sa parameter setup niya, ay buksan muna natin to para makita nyo lang yung cover nito kung ano yung nasa loob. Yan, meron yang merong dalawang butas dyan at may tornilyo. Tanggalin nyo lang yan. Okay. So, yan yung niya. Yan yung loob ng cover ng sa block niya. So, dyan makikita natin merong panel or PB minus. At yung battery minus. At yung load. And yung negative and positive ng load. Dito, walang nakalagay. Pero ito yung positive side ng panel natin. PB means panel. So, dito, ito yung positive side. And dito naman yung negative side ng panel. Sa kabila, baka malito kayo, hindi magkasunodan yung battery. Meron siyang in between sa load. Ewan ko kung bakit ganyan yung orientation nila. However, yung battery negative ay dito
at dito naman yung battery positive. So baka malito kayo kasi sa charge controller na ML2440 or 40 amps ay iba, magkatabi lang. So ito magkahiwalay, alternate sila. So make sure na tama yung mapagkakabitan nyo, basahin nyo muna. So yung negative ng load ay dito at yung positive naman yan ay nandyan sa pinaka rightmost. Ngayon wala akong hindi ko to ginagamitan ng load na 12 volts dahil meron akong separate na battery na may sariling charge controller din para sa mga appliances natin. So dito check lang natin kung accurate nga yung mga binibigay ng details sa sa ating screen or dyan sa main frame nya. So yung panel natin ay i-check natin. Meron pala, di ko lang masyado nakita, mahina na yatang mata ko meron pala kaso kulay yellow, PB plus ang nakalagay, di ko nakita. Anyway, sorry guys. Ngayon check natin yung yung panel. Ito yung positive, gamitin natin tong ating multimeter, and dito meron tayong 46 volts. So dyan sa taas, sa leftmost ay meron ding 46.1 volts. So tama, accurate yung read nya. So meron tayong 279.83 watts sa baba. Then check naman natin yung battery natin. Diyan ang nakalagay is 13.6 volts. So check natin dito sa ating battery. Positive and yung negative. So dito meron tayong reading na 13.42. So 13.6 diyan. So mataas siya ng 2 unit. Anyway, dito naman makikita natin naka-off yung load. So yan. Okay, so ngayon ibalik na natin. Pinakita ko lang sa inyo. At dyan sa baba niyan, dito ay meron din yung mga sign para hindi tayo magkamali sa connection. Yan yung orientation ng connection niya sa panel side and battery side. So ibalik natin para mapasok na natin yung setup niya kung paano. So yan, madali lang. Okay, now additional information lang ng isang features ng SRNE natin na charge controller ay yung binibigay ng solar panel natin. Yan, kita natin dyan. Kung i-check talaga natin yung amps na pumapasok dyan ay nasa lang siya. Check natin dito. Yan, nasa 11.9 amps lang. Now pag pinasok na siya dito sa ating charge controller ay tinitriple niya yan. Check natin dito, yung binibigay niya na sa battery ay 33.9 amps. Nagbabago. So yan, tinitriple niya. So ito yung isang kagandahan ng charge controller na MPPT. Or maybe sa iba, check nyo rin yung mga charge controller nyo. Yan 33.8. Pero yung panel natin ay talagang lang, 11.8 lang yung amps na pumapasok sa charge controller natin. Pero dito yan 34.2. So na triple. So anyways, let's go inside the parameter settings of this charge controller. Okay, so ngayon meron tayong 24.5 amps. Gumagalaw siya, umaakyat. Yan yung amperes na hinuhugot ng charge controller natin sa solar panel na pinapasok sa ating battery. So ngayon, kung papasukin natin yung parameter setup nito, meron yung arrow dito at makikita nyo naman yan sa manual. Anyway, so yan. Click nyo yan, makikita nyo yung load. Yan, yung setup nya or settings, yung 14.4 volts. At yung LBD natin ay 11.5 volts.
yung total ng days, yung analysis niya, 480 days. LBDC ay may count na 4. So ito yung history niya. Pwede mong mapasok yan, yung history. Yan. Click mo lang dito. So back. Then yung information niya sa kanyang serial number, yung version ng charge controller natin na ML4860. So yan. Wala nang sunod. Let's go back. Ito yung back niya. Ito yung pinaka mainframe ng screen, ng standby screen ng charge controller na to. So yan. Ngayon, yung setup niya naman ay papasok tayo sa settings niya. So ito pala yung load muna. Yung load ay naka-off ako kasi di ko naman ginagamit. But anyway, for the sake of this video, kung gusto nyo pasukin yan ay enter nyo dito. Yan, magbiblink yan. Pag nag-blink, ibig sabihin that's the time that you can adjust. Then, dito sa arrow, makikita nyo yung light plus 14 hours yan, H. Then, pwede nyo na siyang i-adjust. 13, 12, so on and so forth. Now, let's go back. Dito naman yung app. Balik tayo. Kung gusto nyo i-manual on lang, ay dito kayo. Debug. Kung i-debug nyo siya, then yung normal on. Pag in-on ko yan, i-click mo dito sa normal on, ang mangyayari dyan ay magre-reflect yan dyan sa taas. Load side niya ay naka-activated na, yung red. So, pag in-off natin yan, pag in-off natin yung load, halimbawa dito, i-off natin yung load, off. So, makikita nyo, wala na. Nawala na yung, niya, red indicator. So, kung i-on naman natin yung load, light on, pag click natin to, mag-on yan, sa taas ay, yun. Okay? So, ibig sabihin, activated yung load side nito. Now, let's go on. I-off muna natin tong load niya. Dahil wala naman tayong ginagamit dyan. So, i-off muna natin. Okay? Now, pasok tayo sa settings. Dito yung i-click natin. Then, makikita natin dyan yung battery system voltage niya. Dito, pwede nyo i-change yan. Pero ako, naka-auto ako. Pero kung gusto nyo, pwede nyo yan i-change. So, kung i-change nyo yan, click nyo dito sa may, right side. Then, magbiblink yan. So, as I have said, pag nag-blink, that's the time na pwede ka na mag-adjust. Dito, pwede mong itaas. Makikita nyo dyan, 12 volts. For 24 volts, 36 to 48 volts. So, sa akin, naka-auto lang para safe. So, now, kung gusto nyo yung i-activate, i-click nyo lang yung rightmost button dito. Yan. Now, kung bababa ka dito sa battery type, dito ka naman sa arrow down. Okay, so naka-user tayo ngayon. Pag clinic natin yung user, ang makikita natin dyan sa mga susunod ay yung flood or flood battery, SLD, yung gel type, yung lithium, then user. Ako naka-lithium ako sa mga batteries natin. However, pag naka-lithium tayo, hindi natin ma-change yung setup nito. Kaya para sa akin, yung user ang ginagamit ko para ma-change ko yung settings niya. Para mapakialaman natin according to our setup na gusto. So naka-user tayo, then to activate that. Ayan. Click nyo lang yan or after few seconds na walang action, ay mag-activate siya dyan. So dito sa capacity, I believe this is the capacity ng battery natin. So sa akin 250 Ah. So yan yung nakalagay. Address, ito yung natin, manufacturer setup, di na natin gagalawin yan. Ito yung mga importante ditong dapat galawin. Meron tayong overvoltage disconnect. So sa akin naka 16 volts. So depende na yan sa inyo. Pwede nyong galawin yan. Lagay natin sa halimbawa sa 15.5. Okay, 15.5 volts, mga ganyan. Then activate nyo lang. So okay na yung 16. If ever lang naman na umabot siya sa 16 volts, ay magdi-disconnect na siya. Yung charging limit natin na voltage is 14.6. Dahil naka-lithium tayo, naka-lithium iron phosphate tayo, so 14.6 yung puno niya. So naka 14.6 yan. Pwede nyo ring babaan yan, gawin yung 14.4. Sa inyo na lang yan. So dito naman sa baba, meron tayong equalized charging voltage 14.4.
boost charging voltage, yan. Naka 14.4 ako. Pwede nyo rin gayahin to, or maybe depende sa inyo kung ano yung setup na gusto nyo. Basahin nyo yung user manual. I suggest at tanungin nyo yung manufacturer ng binili nyong battery kung ano yung recommended na parameter settings sa ating mga charge controller para safe tayo. Okay, next. Meron tayong float charging voltage, naka 14.4. Pero sa totoo lang, in my own opinion, wala namang float charging voltage ang lithium. Siguro sa yung lead acid or gel type pwede meron. Anyway, nilagay ko lang ng 14.4. So dyan sa baba, boost charging reconnect, 13.3. Low voltage reconnect, 13.3. And yung under voltage niya is 12.4 yung nakalagay dito sa akin. So okay, next. Low voltage disconnect, ayan, napakababa, 11.5. Anyway, ang inaano nito, ang tinatakil nitong setup na to ay yung load side mo. Kung mayroon kang nakakabit na mga appliances na 12 volts ilaw sa load side. So again, dito naman sa low voltage delay, may 5 seconds siya na setup. And di ko na ginalaw yan, mga minutes na yan. As is na yan. Yan. Okay? Meron siyang temperature. Ewan ko, hindi ko din alam to kung ano to. Hindi ko na yan pinakialaman. At hindi natin alam. Now, itong backlight, nasa sa inyo kung gusto nyong always on or 1 second lang ay mag-off na. Maybe ilang seconds at hanggang ano yan, hanggang 600 seconds. So, after 600 seconds, yung backlight niya lang mag-off. So sa akin, naka-always on lang yan kasi every now and then, pag pumapasok tayo dito sa toolshed, gusto ko, nakikita ko agad yung details. Kaya hindi ko na ina-off. Yan, meron tayong charging history, data, yung restore default. Okay. Load shortcut current on, setting charging current 60 amps at yun, lana. So let's go back to the mainframe. Yan. So yan. Ganun lang po yung setup. Pwede nyong gayahin, pwede nyong balik-balikan kung medyo confused kayo sa setup na gusto nyong gayahin. Message lang kayo sa baba kung ano yung mga gusto nyong i-clear out, suggestion or any corrections. So as of now, naka 12 volt system tayo. Meron tayong 44.9 volts at almost 500 watts. Yung hinuhugot sa solar panel natin, 34.2 amps yung ampere. So, medyo malakas ngayon, medyo maaraw ngayon. So, yan. Yun lang po ang may bibigay kong information and knowledge dito sa ating 60 amps. Meron din tayo dito 40 amps na charge controller. Iba naman yung settings niyan. Siguro in some other videos, request kayo dyan kung gusto nyo. At marami na rin ito sa YouTube. Kung gusto nyo rin, ay gawa natin ng video yan in some other days. So ngayon, ito yung topic natin. So doon sa nag-request, Sir Atan, thank you for patronizing our channel. Ito na po yung video mo na hinihingi mo. Sana ay makatulong sa'yo at sa iba na rin. So maraming salamat sa inyong lahat at hanggang dito na lang ang video natin. Till next time, God bless, keep safe everyone. Bye!